Alak Podcast. Okay, good evening sa lahat ng nanonood sa amin. Ito ay pilot episode ng aming podcast. Pinag-iisipan pa namin yung title ng podcast na to. Either Project Alak Podcast or RLB Podcast. But anyway, since lahat naman ay dumadaan sa small beginnings, ito na yung first step muna namin para maumpisahan itong project. So, before ang lahat, before mag-start ang lahat, gusto ko magpasalamat kay Nico Babiera for helping us arrange this podcast, and Moner Ramos Datu from Lanao for joining us in this evening. So we want this podcast to be as casual as possible. We know na yung advocacy namin is really for the equal access to legal service and justice and rule of law. But this is our way of, reaching out to the public na yung mga usapin ng advocacy, rule of law, pwede rin pala siyang parang simple lang, everybody can relate to. So, ano ba ang layunin ng podcast na to? Well, first of all, we want to be relevant also. Doing our advocacy sa Project Alak, more than 1 year na rin kami. It has been a transformational journey for us kasi talagang every time na ginagawa namin yung proyekto, we visit different barangays and different places in the Philippines. So, malaki yung mga preparations namin, even though malit lang yung organization. Talagang ako, my team sa RLB Law, and then mga volunteers namin, yan sila Nico, Moner, Justin, sila lang din yung nakakatulong ko dito sa Project Alak. And every time na meron kaming project, we also align our schedules kasi talagang lahat kami dito ay volunteers. And so, after a series of conducting these activities, medyo naging busy na rin kami sa trabaho, naging busy sa school. So, parang we want to take another step further para kahit virtual man lang, makatulong kami sa mga ordinaryong tao na baka may mapulot sa pakikinig sa podcast namin na to. So, ano bang mga pag-uusapan namin? Unang-una, we want to talk about our advocacy. Mag-i-invite kami ng mga guest dito, depende kung anong area yung gusto nilang i-advocate, no? Pwede tayo mag-invite ng another lawyer, tapos advocacy niya, palayain yung mga PDLs o persons deprived of liberty na nag-overstaying nasa mga jails, no? That's one. Pwede din yung mga nag-advocate against violence, no? Against women and children. So, or pwede rin tayo mag-invite ng mga kabataan na gusto yung pag-usapan yung role nila ngayon sa empowerment, no? And leadership. Lalo-lalo na malapit na yung midterm elections, no? Marami tayong pwedeng pag-usapan.
And dahil first episode namin ito, naisip namin na pag-usapan muna yung layunin nitong podcast and the activities na nagawa namin, no, sa Project Alak. Okay? So, gusto ko munang ipakilala yung isa naming volunteer. Isa siyang law student sa Xavier University, Cagayan de Oro City. Isa din siyang youth leader sa Bangsamoro. So, hindi ko na patatagalin pa. Let us welcome Moner Ramos Datu, our volunteer in Project Alak. Hello po, Attorney Ronnie, and sa lahat ng taga-pakinig ngayong gabi. Thank you for inviting me tonight for the pilot episode of the Project Alak. Ayun. Parang nakakatuwa na nandyan ka sa kabilang screen para lang ako nanonood ng Facts First. Okay, kung if you're familiar with Facts First, ito yung parang podcast din ni Christian Esguerra. So, pinag-uusapan nila doon yung mga latest sa politika, latest balita sa Pilipinas. So, actually, it's one of the inspiration behind this podcast na, maganda pala yung pinag-uusapan natin yung mga bagay-bagay at yung makaka-relate din somehow yung mga nakikinig sa atin. Di ba, Mon? Yes, Attorney. Sige. Matanong ko lang, saan ka galing ngayon, Mon? Yes, Attorney. Kagaling ko lang po sa klase. My class usually starts at 5:30. 3 p.m. na ngayon kasi marami na subjects. So, natapos yung klase ko 8:30. Supposed to be at my dormitory ngayon. Pero kasi nagloko yung fire alarm ng dorm namin. So, ang lakas ng tunog ng fire alarm. So, I have to go here sa nearby coffee shop ngayon. So, really happy to really happy to be here. Yun. Thank you so much, Mon, ha. Sana walang sunog dun sa bahay nyo dahil sa fire alarm. Nagloko lang yung fire alarm, so kailangan ko pumunta dito. Yes, okay, sige. For the information of everyone, itong si Moner talaga ay napakasipag na bata, no? Pinagsasabay niya ang school, law school, mga organizations niya. Saka yung pag-volunteer sa amin sa Project Alak. So, gusto ko lang malaman, Mon, ano yung motivation mo sa pag-volunteer dito sa project natin? Attorney? First of all, volunteering with Project Alak started again the Ori Attorney last year, November 2023. Na-imbitahan ako ni Attorney Ronnie to volunteer for Project Alak. She wants to bring Project Alak in Cagayan de Oro City. But prior to that, nakita kami sa isang engagement sa Bangsamoro. It was also Attorney Ronnie's first visit sa Mindanao, sa Cotabato City. So, inimbitahan niya ako mag-join for Project Alak to be the coordinator sa Cagayan de Oro. And then, thankfully, naging successful yung aming implementation dito sa Cagayan de Oro. So, after that, kinausap ako ni Attorney Ronnie to join the Project Alak as the official coordinator. And then, that time, medyo baguhan pa ako sa law school. And then, law school is really hard. It's very difficult. I'd say, nung college ako, tulad na sabi ni Attorney Ronnie, marami akong engagements. So, I was able to manage my time. Pero sa law school, sabi ko, sa law school, hindi na ako mag-organizations and everything. So, naisip ko kung Project Alak, baka mas malaki siyang responsibility, especially outside school siya. Pero, I think, ang pag-volunteer, ang pagbibigay ng services sa community is, kumbaga, parte na siya ng sistema ko, so hindi ko siya maaalis-alis. So I think that's also my motivation why I joined Project Alak.
na kumbaga breather ko siya outside law school. And at the same time, through Project Alak, ang dami kong natutunan. Isang taon pa lang ako sa Project Alak, pero ang dami kong natutunan. Especially na-expose kasi ako sa mga social issues, ganyan. Especially sa yung mga tao na nakakausap namin, yung mga kliyente namin sa Project Alak. So, nako-complement ko din siya sa ginagawa ko or sa pinag-aaralan ko na to be as a future lawyer. Ganun. So, yun yung number one motivation ko talaga with Project Alak, to help people and at the same time to gain experience as a future lawyer, na hindi lang basta kumbaga yung interest ko is not just to earn money but really to help people to gain equitable access to social justice, which is a main goal talaga ng Project Alak. So I'm really thankful for Attorney Ron for tapping me to be part of Project Alak. Ayun. Thank you din, Mon, for volunteering with us. Actually, nung una pa lang, parang nakikita ko na itong batang to, parang ako lang to nung college eh. Very active sa student sa campus, sa community, and sa totoo lang, yun, marami rin akong natutunan din kahit lawyer na ako. Marami akong natutunan sa Project Alak, especially pag nandun tayo sa malalayong lugar, no? The last time na nasa malayong lugar talaga tayo, dun tayo sa Aklan, no? Magkakasama tayo doon. Pinuntahan natin yung mga IP communities. At akala mo pa nga aakyat talaga tayo ng bundok eh. Mag-hiking. Opo, remember kid. Pero buti na lang talaga, no? Marami tayong mga partners na handa rin talagang tumulong, no? Gusto ko lang i-special mention yung Rotary, no? Yung Rotary Club of Metro Calibo. Very supportive talaga nila sa mga projects natin, especially in Aklan. Also, yung dati naming organization partner, yung Youth Voices Count, sila talaga yung nagbigay ng financial aid during the 2023 na Luz Viminda Caravan from Pasig City to Malay, Aklan, and then Cagayan de Oro. Yun. And marami rin tayo naging partners talaga yung mga barangay. So, and also, special mention ko lang din, yung Xavier University, Center for Legal Assistance. Yes, attorney. Tama. Yes po. Yun. Led by Attorney Ernesto Neri. Yan, Attorney Neri. Very challenging talaga yung pagpunta namin dyan sa CDO kasi first time namin dyan. First time ko dyan. Wala akong kilala dyan. Actually, katulong ko pa nun sino nga yung best friend mo? Si Lemuel. Si Lemuel po. Si Lemuel. Kaya lang naging busy na siya after graduation. Kaya wala. Kinapalan ko na yung mukha ko at nilapitan na kita. Which by the way, I am very thankful din sa organization ninyo. Ano nga yung org na yun? Yung Muslim Youth Council. Muslim Youth Council. Opo. No. Shout out kay Glendale. Oh yes, si Glendale. Tama? Opo, Glendale. Opo. Nasa Glendale. law school din po siya ngayon. First year po. Yun. Lahat ng mga volunteers natin talagang na-inspire mag-law school. Opo, totoo po. Kasi, real life experience talaga. Real life experience. Ayan. May mga tanong pala tayo dito. What are the challenges you faced in volunteering your legal services? Siguro para sa akin to, no? Mga challenges. Well, una sa lahat, ang pinaka-challenge talaga is to balance the time or to manage the time. Especially na meron din talaga akong mga totoong
kliyente, totoong kaso na may mga deadlines din ako. So, kapag nakatutok ako sa Project Alak, talagang I have to set aside a lot of, commitments. Kasi yung preparation pa lang, coordinating with partners, coordinating with the barangays na pupuntahan, it takes a lot of time. And of course, kailangan mo rin talagang makisama. And so, yun yung mga challenges, no? Yung time. Yun. Sa'yo, Mon, ano yung mga challenges na naranasan mo nung nagvo-volunteer ka with us? I also agree with Attorney Ronnie. Kasi sa akin din, as a law student, ang dami namin binabasa, hindi matapos-tapos na babasahin. So, I really have to manage my time. So, as a coordinator ng Project Alak, most of the time na communication namin ni Attorney Ronnie and with other team members namin is virtual. So, ang solusyon ko sa time sa oras naman is really, I believe time management is the key. So pina-prioritize ko na lang kung ano yung dapat i-prioritize. So yun yung same din sa akin. Time management really was the challenge na na-face ko during while volunteering in Project Alak. Mm-hmm. Ayun. Ay, pero to be honest, medyo naging second nature na rin kasi sa akin yung pag-organize ng mga ganito. Kaya halata po. pero yun nga, parang nasa Metro Manila ka lang, attorney. Parang always ka Manila, Aklan, Manila. And then minsan nga umabot ka pa ng Palawan, di ba? Oo. Pero yung trick kasi diyan, kailangan mag-partner ka din dun sa mga org na sanay na din sa on the spot. Yung second nature na sa kanila yung biglaang event, ganon. So, ayun. So, sige, meron pa tayong mga katanungan dito. What advice would you give to someone who is considering volunteering their legal services? Okay, oo nga, kailangan natin ng mga volunteers, no, every time na may project tayo. Actually, yan yung challenging talaga sa mga ganitong programa. Very limited yung mga willing mag-volunteer, especially sa mga lawyers na talaga. Kasi for us, time is money no? Kumbaga, meron sa amin talagang pipiliin na lang yung kung saan sila pwede makapag-bill. Pero meron din namang mga lawyers na willing to give their time and attention to this kind of initiatives. So, siguro ang advice ko sa mga gusto mag-volunteer, it doesn't really take so much of your time kapag mag-volunteer lang. Especially kapag 2 hours, if you commit 2 hours. Para kasi sa mga volunteer lawyers, pwedeng on the day ka na lang din talaga pumunta. Hayaan mo na yung mga organizers katulad namin, magbigay talaga ng mas malaking oras. Siguro sa mga new lawyers na lang, no, advice ko na lang, mas okay talaga mag-volunteer muna to get more experience, to get a better perspective on the problems on the ground. Kasi kung iisipin natin, yung mga lawyers, ang sinasagot lang ng mga lawyers, legal problem. Pero pag nandun ka talaga sa baba, hindi lang legal problem ang problema. No? Number 1, paano kung hindi marunong magbasa yung mga kliyente mo, hindi marunong mag-English. Okay, yung iba pa nga, may language barrier. Paano mo sila ngayon matutulungan, di ba? So, tapos yung iba, wala rin palang mga ID, no? Walang mga birth certificate.
So may mga problema din talaga na nakikita mo on the ground. Hindi lang siya legal problem. It's really a problem of education, problem of access to basic services. Like yan, yung mga yung registration ng birth certificate, yan yung number one problem dun sa far-flung areas, no? Kaya hindi sila naaabutan ng basic services kasi wala rin naman sila doon sa listahan, 'di ba? Paano sila malilista eh? Wala nga silang pangalan eh, 'di ba? So those kind of things na nga no, doon mo lang makikita pag nag-volunteer ka. Kasi hindi mo to mababasa sa mga libro eh. Hindi mo siya makikita sa mga cases na pinag-aaralan Binabasa. natin, 'di ba? Pero makikita mo siya on the ground. I do So, agree, attorney. Kasi sa ayun. akin din, Baka may dadagdag ka, Mon. opo, on my perspective din currently as a law student, I also encourage current law students and even those hindi pa law student, mga interesado and gustong malaman kung ano ba talaga, paano ba ang mga ginagawa ng isang abogado. And I do, and ako na mismo magsasabi sa mga law students and mga interesadong pumasok ng law school or maging lawyer, na yung ganitong mga initiatives like Project Alak, by volunteering, tulad ng sabi ni Attorney Ronnie na dito mo ma-experience, dito mo makikita yung mga on the ground na mga ginagawa ng lawyers, may inspire ka kung ano ba yung mga ginagawa, and also yung mga social issues na meron na hindi mo nababasa sa nalalaman sa klase. So by volunteering through Project Alak, initiatives like this, dito mo makikita kung yun, kung ano meron sa pagiging abogado. And nako-complement mo rin talaga sa studies mo as a law student. Yan. We take Moner by example, no. I think mas na-appreciate mo ba ngayon yung pag-aaral ng law dahil nag-volunteer ka dun sa legal aid natin? Oh, by the way, meron ka 'di ba na-elect ka sa clinical sa CLEP program nyo? Opo. Recently, nag-take oath po ako as a student practitioner sa aming law school. Kasi ngayon, sa bagong curriculum ng law school sa Philippines by the Legal Education Board, required lahat ng law student na mag-undergo ng CLEP, which is the Clinical Legal Education Program. CLEP is more like para siyang legal aid initiative or program where law students get the chance to be assigned to a certain institution na nagpo-provide ng legal services. And then kami mismo ng mga law students yung mag-a-assist sa mga clients, ganyan. And then dalawang level siya CLEP 1 and CLEP 2. For second year students, CLEP 1, diyan mag-undergo kami ng seminars, trainings, policy analysis. And then yung goal dyan is para ma-expose kami kung ano ba meron sa institutions na assigned kami. Like for example, assigned ako sa jail decongestion program. So for 1 whole year, doon kami makikipag-engage kami, makipag-dialogue kami with sa jail dito sa amin sa Cagayan de Oro City. And after that one, next year, pwede na kaming mag-engage or mag-represent or even assist lawyers in courts for problems like this. Ayun, ang galing, no? Actually, maganda yung program na yan. Opo, kasi naisip ko, attorney, during nung nalaman ko about the CLEP program, parang Project Alak lang eh. Parang Project Alak lang na nasa school. So sabi ko, okay na rin yung advanced na rin yung experience ko. And I'm really thankful for Project Alak. Kasi hindi siya, kumbaga, although hindi siya part ng academic sa pag-aaral ko,
pero part talaga siya ng kumbaga, nakakatulong talaga siya sa akin to become a lawyer, kumbaga. Yun. Actually, just to add, wala kaming CLEP nung araw namin. This year Kaya maganda yung initiative na yan ng Supreme Court. Kasi ang problema kasi sa mga bagong pasa na abogado, walang mga experience sa pag-handle ng case. Kaya syempre, yung iba ayaw na mag-litigation. Gustong mag-corporate kasi mas madali matutunan doon. Pero ang kailangan talaga natin dito sa Pilipinas, we need more litigation lawyers. Kaya dapat as early as possible, sa law school pa lang, kailangan ma-expose na yung mga law student na ganito mag-handle ng mga cases, ganito makipag-usap sa mga clients, magsulat din. Actually, yan yung number 1 talaga na skills na hindi masyadong tinuturo sa law school, yung legal writing. So, minsan, na lang yan, kanya-kanyang sikap na lang yan after ng bar. Kung magaling kang magsulat, edi advantage mo na. Pero kung medyo mahina yung creativity mo, talagang mahihirapan ka sa litigation. First-hand experience, talagang hindi ko alam paano magsulat. Nung graduate ako ng San Beda at nakapag-bar, parang ang alam ko lang mag-memorize, parang it's the usual paano mag-answer sa bar. Kasi yun yung practice eh. Pero pag may nagtanong sa akin, paano ba yung pag-process nito? Parang wala talaga akong experience before. Kaya nahirapan ako. Pero ngayon, dahil may CLEP na sa mga law schools, mas okay na siya na baga dagdag sa experience and skills ng mga law students. Tsaka para yung mga din, kayo, for example, sa'yo, Mon, pag nagustuhan mo yung litigation sa una pa lang, edi alam mo na kung ano yung specialize mo. Law school pa lang, di ba? Hindi ka na maghuhula-hula pa na, sige, pag after bar ko naisipin yan. Oo nga po eh. Di ba? Kasi ang ginawa sa amin, parang pinapili kami ng mga institutions na meron dito sa CDO. Pipili kami ano yung pinaka-preferred namin, top 3. And number 1 ko talagang pinili is sa JLD Congestion Program. Kasi alam ko, kasi plano ko rin sana. Na-inspired din kasi ako sa'yo, attorney, maging litigation lawyer. So, so parang sabi ko, siguro dito sa jail, mas maraming kwento akong makukuha, yung paano ba yun naging experience nila sa mga, especially sa procedural aspect ng cases nila. So, yun, parang yun yung connection din why I chose jail decongestion program as my institution for the CLEP program. And hopefully next year, during our trainings, kasi marami kaming gagawin dyan, mag-research kami ng policies, dialogue with the officials ng bilangguan dito sa amin, propose kami ng policies niyan. And then by next year, be able to assist lawyers in court in representing clients. So really exciting. Kasi hindi rin lahat ng institutions is accredited to administer CLEP 2. So lahat ng law schools required mag-CLEP 1, but not all law schools is required in CLEP 2. So thankfully sa institutions namin, sa school namin, si Xavier, accredited to conduct CLEP 2. Ayun, sige. Ayun, buti na lang at nakapag-lecture tayo about CLEP sa ating mga viewers. Ayan, sa mga gustong mag-enter ng law school, yan. You'll be excited about
these kinds of internship and opportunities. Sige, mukhang marami na tayong napag-usapan ngayong gabi. Papabitinin muna natin yung mga viewers para sa susunod ulit na mga episode. Sige. So, paano nga ba tayo masusubaybayan ng ating mga viewers? I think magiging visible tayo sa Facebook, sa YouTube, and I think TikTok. So, yung editor na namin yung bahala dyan. Please like and subscribe RLB Podcast and our Facebook page, Project Alak. So, actually, sa totoo lang, ayoko sanang ibida yung sarili ko kasi ako na yung founder ng Alak. Ako pa yung parang host nito. But, this is part of lawyering. Kailangan nating ipaabot yung mensahe natin sa as many people as possible para may matulungan tayo kahit papaano, no? Katulad kanina, we were discussing about law school, mga opportunities, legal aid, yung CLEP. So, sa mga susunod natin na topics, no, pwede natin pag-usapan yung mga for example, yung ano ba yung mga rights ng mga accused, no? Pwede natin pag-usapan 'yan. Kapag ikaw ay battered woman, for example, or isa ka bang victim of harassment, no? Pwede natin pag-usapan, VAUSI. So, sa mga gustong makinig at manood, gustong matuto, sana matulungan nyo kami na ipalaganap ang podcast na ito. Ngayon, kami-kami lang muna. Kami-kami mga volunteers. But hopefully, may maimbitahan tayo na mga guest sa susunod. Ayun. So, last message na lang, Mon, before we end our podcast. Yes po. Last message. Yun po. Thank you so much, Attorney Ronnie, for everything that you do for our community, sa team Project Alak, Kuya Nico, Kuya Justin, Attorney Nicole, and the rest of the team. And also to our viewers, please subscribe po, like, and share this podcast. Marami po tayong pag-uusapan in the near future. Mga tulad po na sabi kanina ni Attorney Ronnie. So hopefully, you will join us in this cause. Kahit virtual lang, marami tayong ma-reach na mga tao. Para mas ipalaganap pa kung ano yung meron sa mga rights natin as natin as Filipinos po. Yun. Ayun. So, sana, no, maipagpatuloy talaga natin yung Project Alak sa mga susunod pa na mga lugar. Hopefully, madala natin ang Project Alak ulit sa Mindanao. May pinaplano na actually tayo doon sa Zamboanga and baka sa sa BARM. So, depende na yun sa mga sponsors natin dyan sa Mindanao. But then, gusto ko lang sabihin sa viewers natin na maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe. And this is our pilot episode. So, syempre medyo shy pa kami. Kailangan pa namin ng training, pero okay na rin to. Lahat naman ng nag-podcast ay dumaan sa trial and error. Yon. So, thank you kay Nico Babiera for helping us arrange this podcast. Yon. And hanggang sa muli, see you sa susunod na episode. Bye-bye!